morning! It's been a while since nag-post ako ng tutorial video kasi po maliban sa sunod-sunod na orders ni Sweet ko, nag-focus tayo sa isang project. And I'm happy and proud to share that Sweet ko is now part of MY Sandraham's family! So, naka-air na po ang commercial. Nakikita natin to sa mga social media platforms like Facebook and YouTube. Pag nakita nyo, please don't skip. It's a short story that will truly inspire you. Lalo ngayong pandemic, kailangan nating kumita. So, with the help of MYs and Grahams, madami po tayong magagawang desserts like Graham balls, Graham cookies, Graham bars, but of course, cheesecake, which is the base, is the MYs and Grahams. And marami rin ang nag-reach out sa akin na gusto nilang matutong mag-bake. So I decided to make this video. This is all about the basic tools and equipments na kailangan natin pag magsa-start ng baking. So, we need to familiarize sa mga tools na kailangan natin i-invest when it comes to baking. But it's not limited to these tools. It still depends kung saan nyo gusto mag-focus. Pero, for most, dun muna tayo sa mga madadali. Like brownies, cookies, cakes, cupcakes, and these tools will help you. So, ang first tool na or equipment na kailangan natin is oven. So, ito ang aking oven. Matagal ko na tong kasama. For 6 years, okay pa rin siya. Working fine. Kasi alagang-alaga ko siya. Sabi nga nila, pag mahal mo, alaga. So, sa oven, pwedeng gumamit ng convection oven, convention oven, pwedeng gas, pwedeng electric. So, like for example, yung mga gas range, meron siyang kasamang oven, pwede rin ganito na nakaseparate siya, kahit yung turbo, pwede rin gamitin. Meron din ako niyan, dati ginagamit ko siya, sinasabay ko pag medyo madami ang orders. And then, pwede yung mga oven toaster. Oven din naman siya, pero maliit lang yung size. So, whatever is available and afford ng budget. Then, next is yung measuring cup. So, sa measuring cup, meron tayong pang-dry and pang-liquid. So, sa dry, pag nag-measure naman tayo, kailangan nile-level natin siya with the stick. Ganun natin siya. Kasi baking is a science. So, dapat precise tayo when it comes to measurement. Then, sa liquid, meron tayo. So, meron siyang 1 half, 1 and 1 half, and 2. So, 2 cups ang kaya nito at a time. So, pwedeng milk, oil, water, pwede siya dito. Next is yung mixing bowl. So, meron tayong small, merong big. So, ang small, dito natin ilalagay yung pang mix and plus. Pag sinabing mix and plus, that means nagpe-prepare tayo ng mga ingredients. So, before tayo maghalo, kailangan make sure natin na kumpleto ang ating ingredients. For example, pang egg, pang baking soda, pang baking powder, pang salt, dito siya nakalagay. So, kalimutan ka man niya, pero ikaw, wag makalimot sa ingredients. Okay? So, sa big mixing bowl, dito naman natin ihahalo yung mga na-prepare natin. So, dito natin ilalagay ng flour, baking powder, baking soda, and then another bowl is yung eggs, oil, milk, and then saka natin pagsasama. So, kailangan malaki para mag-catch. Next is yung whisk.
So, dalawa ang wire whisk ko. Ito kasi para dun sa dry, like yung flour, or soda. Then ito, pag dun na ako sa eggs, sa milk, and sa oil, and then pag hinalo na ang lahat ng ingredients. So, pag limited ang budget, pwede naman isa lang. But make sure na sturdy enough na mahalo lahat ng ingredients. And pag medyo kaya naman ng budget, we can also invest dun sa hand mixer para pwede na rin tayong makagawa ng mga frosting or kapag cake naman yung chiffon. Kasi ang gamit dun is foaming method. Mahirap naman kung i-wire whisk lang natin siya. Pero this itself, makakagawa na tayo ng mga desserts. Mga cookies, brownies, ito lang, hindi na kailangan ng electric mixer. So next natin is yung spatula. Meron akong small. Ito kasi pang scrape ko doon sa ating measuring cup pag mag-measure para make sure na talagang lahat na nakuha natin. And then ito pang scrape, kapag naghalo na tayo ng mga ingredients, syempre yung mga gilid kailangan natin i-scrape para din lahat ng ingredients ay malinis natin. So, may mga recipes din na ang gamit, pwedeng spatula. Like, for example, cookies. Ang recipe, single recipe is like 1/2 na butter. So, hindi mo na kailangan ng mixer. Kahit spatula lang, pwede mo na i-cream ang butter and sugar. So, spatula lang, pwede na siya. Parang ikaw lang, sapat na. Oh, di ba? Ganon. So, like ito, mixing bowl, measuring cup, wire whisk, spatula, pwede ka nang makapag-start mag-bake. Pwede kang gumawa ng mga cookies, brownies, or yung mga premix. Pwede mo na silang magamit. Pero kung gusto mo magtuloy-tuloy sa paggawa ng cakes, cupcakes, kailangan mo rin mag-invest sa mga pan. So sa pan, merong round, square, rectangle, meron tayong cupcake pans. So kahit same recipe ng cake, pwede rin natin gamitin sa recipe ng cupcake. So next is, meron tayong serrated knife or bread knife. Pag na-bake na yung ating cake, syempre, kailangan natin siyang i-layer. Hindi naman natin siya i-decorate ng galon kataas. Kailangan i-layer natin and then lalagyan ng filling. Pero kung hindi kayo sanay sa serrated knife, like ako, nasugatan na ako kasi lumulas, you can also invest sa cake slicer. Alam ko, mura ko lang ito nabili. So, mas madali siya kasi gaganon mo lang din. Para lang siyang thread na makakakat siya ng cake. Meron din siyang level dito kung gaano pataas yung naging layer. Pero kung simple lang at kaya mo naman, pwede naman itong serrated knife. Basta just be careful kasi sharp talaga siya. So, kung meron na tayong cake, meron na tayong knife, ilalagay natin ang cake sa cake turntable. Ito, importante rin mag-invest kasi dito natin ilalagay yung cake. And this will help na ma-secure yung ating cake. Pag nag-decorate, hindi mo na kailangan galawin yung cake. Ito na lang ang i-put. Ganyan. May mga murang brand din ng mga cake turntable. Nasa pag-aalaga talaga. So, okay lang kahit hindi siya ganun kamahal. Next is yung spatula. Meron tayong stainless spatula. So, offset and then straight. Ito naman, pang pakinis ng ating cake. So, maglagay tayo ng icing. Ito yung ating ginagamit, pang pakinis. So, pag nakakaluwag na rin sa budget, pwede rin mag-invest sa cake scraper. Yun yung pang-scrape din sa gilid. And then, pag
decorate na tayo at pag nakapag-prepare na tayo ng cake, meron din tayong piping tips and then piping bag. So, sa mga simpleng cake, may mga decoration. So, common na mga design is yung mga rosette, ganyan. So, kailangan natin ng star tip. So, ito, nabili ko na siyang one set. So, meron na siyang star tip, meron na siyang round tip, so merong pang leaf, paggagawa ka ng flowers, meron siyang dahon, so meron siyang specific tip para ang lumabas na tsura niya is dahon. So meron din maliliit na mga round, meron pang grass, may mga iba't ibang design. Pero may nabibili din na pa isa-isang tip. So, pwede kayo mag-invest kung ano lang yung kailangan nyo. And then, kailangan din natin ng wax paper. Kasi pag gagawa tayo ng cake, nilalagyan natin ng wax paper ang gilid para hindi dumikit ang cake. Madali siyang matanggal. Also, pag gagawa ng cookies, brownies, meron din tayong wax paper para madali siya. So, with this tool, madami na tayong magagawang mga desserts. Cookies, bars, like brownies, butterscotch, graham bars, cupcakes, cakes. So, sa mga nagsisimula pa lang sa baking, hindi natin kailangan magkaroon ng madaming tools agad. Over time, makakapag-invest tayo pa isa-isa. Like for example, gusto niyang gumawa ng loaf bread. Then, saka tayo mag-i-invest ng loaf pan. Gawa tayo ng cheesecake. Then, bibili din tayo ng spring fork pan para mas madali siya ma-remove. Pero with this, basic tools, makakapag-start na rin tayo mag-bake, makakapag-practice, and then eventually, madami na tayong puputunan ng mga recipe, so makakapag-invest na rin tayo ng mga tools na makakatulong sa atin para maging convenient ang ating baking. So hopefully, nakatulong ang video na to. If you have questions, feel free to comment below. And I'll see you in my next week video. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.